Kung hindi ka nakasubaybay sa akin at ngayon mo pa lang ako napapanood, marahil ay hindi mo pa ako kilala. Hayaan mo na magpakilala muna ako sa inyo. Ako nga pala si Clyde. Mahahanap mo ako dito sa mundo ng YouTube bilang Ako si Clyde. Mahilig akong mag-share ng mga experiences ko sa pagka-camping, pagmumotor, at iba't ibang klaseng mga adventures. Solo man yan, o kasama ang mga kaibigan. Ngayon ay panibagong taon at panibagong yugto ng ating mga paglalakbay. Kaya para sa pinakauna kong video ngayong 2025, sana ay samahan nyo pa rin ako sa mga kwento ng aking mga paglalakbay. Mini Pine Forest ang ating spot para sa camping episode na ito. Malamig at relaxing na campsite. Samahan pa ng masarap na pagkain at napakatahimik na kapaligiran. Inahandog ko sa inyo ang isang namang bushcraft camping adventure na may halong modern style camping. Ano nga ba ang mas maganda? Tara at samahan muli ako sa isa na namang masaya at kapanapanabik na moto camping adventure. Magandang araw sa inyo, welcome na naman sa panibagong moto camping adventure. Andito tayo ngayon sa Tanay Rizal at ito yung magiging spot natin para sa camping natin ngayong araw. Nasa likod natin ay mga pine trees. Ayan, na nakikita nyo, kagaya ng dinaanan natin kanina, puro pine trees yung spot natin. At bumuhos na nga yung ulan. Pero hindi pa naman siya ganun kalakasan. Kailangan lang natin magmadali mag-setup ng ating silungan. Mag-set up tayo ng ating tarp at meron tayong daladalang gamit ngayon na kakaiba sa mga nakikita nyo nung mga nakaraang video ko, no? Kasi expected ko talaga na maulan ngayong araw, kaya in-anticipate ko na yung mga gamit ko. So mamaya papakita ko sa inyo. Bago yan, set up muna natin yung ating tarp at dito nyo makikita yung daladala kong gamit na hindi pangkaraniwang sa mga ginagamit natin sa mga nakaraang camping natin. Set up muna tayo ng ating tarp. Para sa camping natin ngayon, may dala tayong mga pole. Kasi alam kong mahihirapan tayong mag-gather ng ating mga gagawing pantukod sa ating tarp kasi nga napakasama ng panahon. Kaya minabuti ko na magdala na lang muna nito. Hindi naman natin to laging ginagamit, pero okay lang naman siguro na paminsan-minsan ay gagamit tayo ng mga modern na equipment sa ating pagka-camping. Actually ito ay matagal na sa akin. Ginagamit ko to nung ako ay nagka-car camping pa. Ito ay kasama nung sa tarp natin na binili, yung kulay brown. Subukan natin ngayon at first time kong gagamit sa isang moto camping na video itong pole na to. Meron nga tayong pole pero wala naman tayong pegs. Dahil wala tayong dalang pegs, hanap tayo ng mga maninipis lang na kahoy para yun yung gagawin nating pegs. Bago natin set up yung ating tarp, gawa lang tayo ng pegs gamit itong mga kahoy na to.
tutulisin lang natin yung dulo, tapos saka natin itutusok dun sa tarp. Nakapag-setup na tayo ng ating shelter bago pa man bumuhos yung ulan. Hindi naman consistent yung pag-ulan eh. Yung hangin ay sakto lang. Kaya medyo tinaasan ko na rin yung tarp ko eh, kasi hindi naman ganun kahangin eh. Ang problema ko lang dito sa spot natin ay malamok. Grabe yung lamok. Kaya naporsigi ako na magsiga o gumawa ng apoy. Kasi nga talagang hindi sila umaalis kanina hanggat walang siga. Ngayon medyo nabawasan na, kaya itong aking emergency na panluto eh nagamit ko kaagad, kasi kailangan ko na talaga ng siga at mausukan yung aking shelter, kasi nga dinudumog na tayo ng lamok. Siya nga pala, itong aking ginawang portable na stove ay i-discuss o i-share ko na lang sa inyo pagka medyo nasubukan ko na talaga siya, kasi first time ko siyang ginamit. Actually hindi ko nga dapat siya gagamitin, kasi gusto ko muna siyang subukan bago isama sa video, pero since na kailangan na natin ng apoy, ayan, napilitan akong gamitin siya. Yung detalyadong video regarding dito sa ating portable na panluto eh isasama ko na lang sa susunod na mga video.
Dahil maaga pa para mag-prepare ng ating dinner, eto, magkakape muna tayo, tapos bumili tayo ng tinapay, magme-merienda muna tayo para mamaya tuloy-tuloy na yung pagluluto natin. At siya nga pala, dahil nadala na tayo dun sa maulan nating camping sa saan nga ba yun? Boundary ng Tanay at ng Laguna yun eh. Yung raw spot na pinuntahan namin ni Direk Chino. Dahil nadala na tayo doon, ngayon ay may dala tayong panggatong. May baon tayong panggatong para sa camping natin ngayon. Kasi mula nung umalis ako sa bahay ay walang tigil yung pag-ulan. Kaya minabuti ko na i-prepare yung mga kakailanganin ko sa camping natin ngayon. Kaya may dala tayong panggatong. At ito, meron tayong dalang pole. Hindi na tayo naghanap ng kahoy na pantukod sa ating tarp. At syempre, meron tayong emergency o pang-emergency na stove, which is i-share ko sa inyo pagka nasubukan ko na talaga siya. Kape muna tayo at merienda, tapos saka na tayo magsisibak ng ating panggatong para makapagluto na tayo ng ating dinner. Exciting yung dinner natin ngayon. Ito na yung ating baon na panggatong. Ayan, binitbit natin galing pa sa bahay. Marami-rami din to. Nadala na tayo dun sa naging camping natin dun sa raw spot sa May Tanay. Kaya nagbitbit na tayo ng tuyong kahoy o panggatong natin. Kasi gaya nga ng sabi ko kanina, simula nung pag-alis ko sa bahay, wala nang tigil yung pag-ulan. Kaya sure ako na wala akong mahanap na tuyong panggatong. Kung meron man, napakahirap. Ang gagawin na lang natin ngayon ay i-chop natin to para lumiit ng kaunti at hindi naman maubos agad. Titipirin natin to kasi hanggang bukas magluluto pa tayo. Dala natin ngayon yung ating bolo. Ito yung gamit ko sa mga nauna nating vlog bago tayo nagkaroon ng axe. Ito yung gagamitin natin ngayon para i-chop yung ating panggatong. Although dala ko yung ating palakol, pero susubukan muna natin to at na-miss kong gamitin to. At mamaya ibabahagi ko sa inyo yung kung ano nga ba ang mas magandang gamitin, yung axe nga ba o itong medyo malaki-laking kutsilyo. Sa pagka-camping kasi may mga pros and cons tayong nalalaman sa bawat pagsubok natin sa mga bagay na o mga gamit natin sa pagka-camping. Meron yan na magugustuhan natin, merong hindi, at hindi naman pwedeng lahat nasa isang bagay. Kung meron mang ganon, swerte na lang din natin. Kaya dinala ko yung ating axe at dinala ko tong ating bolo para i-compare natin silang dalawa kung ano nga bang mas maganda o mas maigi na dalhin lagi sa ating pagka-camping. Yung mga natitirang kahoy, susubukan naman natin dito sa ating palakol. Ready na yung ating panggatong at meron na tayong table. So ang gagawin natin ay prepare muna natin yung ating lulutuin bago tayo tuluyang magsiga. Kasi baka maubos kaagad yung ating panggatong. Kailangan naka-ready na yung ating lulutuin. Madali lang naman, ilalagay ko lang sa foil yung mga ingredients tapos ilalagay natin sa apoy. Kagaya ng ginawa natin dun sa huli nating video, nilagay lang natin sa baga yung foil na merong karne at ano pa bang sahog nun? Corn, sweet potato at yung Baguio beans. So ngayon, instead of karne, ang ating ilalagay sa foil ay Hungarian sausage para maiba naman. At lalagyan na natin ngayon ng butter kasi nakabili tayo ngayon ng butter.
Ito yung ating Hungarian sausage. So, 2 piraso. Since meron na tayong corn at kamote, hindi na tayo magra-rice ngayong gabi. Enough na naman sa atin tong 2 piraso plus yung itong carbs natin, which is yung corn at yung ating kamote o yung sweet potato. Lagyan lang natin siya ng hati dito. Ayan. Okay. Tapos lalagyan lang natin siya ng ating mga ingredients. Then i-wrap na natin siya. At syempre, ang huli nating ilalagay, itong ating butter. Ayan, nung nakaraang nagluto tayo ng ganito, ang ginamit lang natin ay regular na mantika. Ngayon, meron na tayong butter. Siguro ay mas malasa yung magiging ulam natin ngayon compared dun sa nauna nating niluto na kagaya nito. Lagyan na natin yung ating butter. Meron pa tayo ditong saling. Ito pa yung bigay ni Direk Gino sa atin. Konti na nga lang eh. Pero matagal pa to bago maubos. Kakaunti lang naman ang paggamit nito. Maliliit lang na piraso para lumiab lang yung ating panggatong. Napakaliab nito, grabe. Konting kahoy lang nito ay makakapagsimula ka na ng apoy. May nakita akong aluminum na tubo dun sa bahay. Hindi ko alam kung saan to eh. Siguro spare to nung lumang antena sa bahay. Pwede rin pala to pang pang ihip ng apoy para hindi ka direktang mismong mukha mo yung nakasubsob dun sa baga. Effective din eh. Medyo bali lang siya. Ito, pero pwede pa eh. Umuubra pa naman. Wala naman siyang butas eh. Yan, buksan na natin ang ating dinner for tonight. Init. Huwag muna nating sirain yung foil kasi baka hilaw pa yung ibang sahog. Pwede natin siyang ibalik sa apoy. Pero sure naman ako na luto na ito dahil matagal na siya sa apoy. Bango. Luto na rin yung ating corn. At itong sausage ay luto na rin. Oh, sarap. Oh, luto na rin yung sausage. Mas mabango pagka butter talaga yung ginamit. Yung isang sausage ay luto na rin.
Okay, that's it. Ito na yung ating dinner ngayon gabi. Inspired by Outdoor Boys. Tin foil uli yung ginamit natin. So, meron tayo ditong sweet potato, kamote, tapos may isang pirasong corn, 2 pirasong Hungarian sausage na merong butter. Yan. Ang bango. Natatakam na ako. So, ito ulit yung ating dinner ngayon. At nawiwili ako sa ganitong klaseng setup ng dinner kasi napaka tipid sa oras, napakadaling i-prepare. Kain tayo! Ito nga palang setup natin ngayon ay combination ng modern camping and bushcraft camping. Modern camping kasi hindi tayo gumamit ng mga kahoy para gawing pole sa ating tarp. Bushcraft camping kasi nga tarp pa rin naman yung gamit natin at tayo lang mismo ang gumawa ng ating tent, ating shelter ngayong gabi. Tapos ang ating way ng pagluto ay panggatong pa rin. Although dala natin yung ating griller na kino-convert natin sa stove. At may mga gamit tayo na modern na rin. Hindi na siya akma for bushcraft camping or bushcrafting. Pero okay lang naman yan, wala namang problema. At hindi ko naman ini-aim talaga na maging purely bushcraft yung mga video natin. Gusto ko lang na matry yung mga bagay na napapanood natin, nakikita natin sa mga talagang legit na mga bushcraft camper. Gusto kong itry yung mga kagaya nito, itong table natin ay napapanood ko lang to o nakikita ko lang to sa mga nagbo-bushcraft talaga, ginagaya lang natin. Pero hindi naman ibig sabihin na hindi na tayo gagamit ng mga modern na equipments or modern camping equipments. Kasi nga, part din naman yan ng video natin. Tayo ay nagka-camping at may mga bagay talaga na nakakatulong sa pagka-camping natin. Nakapadali yung ating activities during camping at nakakatulong ito para mabawasan yung sinasabi nilang stress sa pagka-camping. Pero actually, hindi yun stress. Parang china-challenge lang natin yung sarili natin sa mga bagay na hindi pa familiar sa atin. Pero hindi yun type of stress na nakakasama sa atin. Nasi-challenge pa nga tayo kapag may mga bagay na sinusubukan natin at hindi natin magawa. At in the long run, nagagawa din naman natin. Kagaya ng paggawa ng tent na ganito. Dati hindi ko naman alam kung paano gumawa ng ganito. Kasi nga, nung nagka-camping pa ako, walang video, gumagamit ako ng tent. Yung talagang isi-set up mo na lang yung pole, isi-set up mo na lang yung cover niya, hindi ka na mababasa. Yung mga ganung bagay. Talagang ine-explore din natin kasi yung mga outside of our comfort zone. Kasi nga kung matatali lang tayo dun sa ating comfort zone, hindi tayo mag-grow. Parang ito, hindi ko naman sinasabi na every time na mag-upload tayo ng video mayroon tayong tinatry na bago. Minsan consistent lang naman yung ginagawa natin. Pero as much as possible, gusto kong mag-improve yung ating skills. Kaya may mga napapanood kayo na bago at may napapanood kayo na kakaiba na tinatry natin. Kasi nga every video ini-aim ko talaga na mag-improve yung ating skills. Kaya ito, combination ng ating modern camping at ng ating bushcraft camping skills na hindi ko alam kung nag-i-improve ba. Tingin nyo ba nag-i-improve ba yung bushcraft camping skills ko? Kasi yung mga iba nating ginagawa ay medyo palpak, yung iba naman umuubra naman. Kagaya nung ginawa nating bed nung nakaraan, hindi sumakto yung ating sukat doon sa frame na ginawa. At least trinay natin, di ba? Bagong skills na naman yon. At pag inulit natin yon ay for sure
magagawa na natin ng tama. Yun lang, gusto ko lang i-share sa inyo na hindi naman lahat ng bagay ay natatali lang sa isang concept. Pwede nyong paghalu-haluin at hindi magkakaalaban yung bawat ibang concept. Huwag nyong i-compare yung ibang concept sa concept na nakikita nyo o nagugustuhan nyo. Kasi kanya-kanya ay meron tayong paghilig, meron tayong gusto. Hindi naman pwedeng yung nakita mo sa kanya ipipilit mo doon sa gusto mong gawin ng iba. Yun. Kanya-kanyang trip lang yan, kumbaga. Kung trip ng iba ng modern camping, di go ahead. Kung trip ng iba ay bushcraft, go ahead. Pero kung trip nyong i-combine yung dalawa, walang masama doon, di ba? So nandito lang tayo para mag-enjoy, mag-relax, at i-explore yung nature, i-explore yung ating mga skills, kung ano pa yung mga tututunan natin. Kaya wala tayong dapat maging comparison sa ibang mga napapanood natin. Excuse me. Nandito lang tayo para mag-enjoy. So sana ay nag-i-enjoy kayo sa mga sinishare ko sa inyong experience at mga camping adventure, yung mga trip natin, yung mga biyahe natin. Sana ay nag-i-enjoy kayo. Kasi yun talaga yung purpose ko. Kasi baliwala lahat ng pinaggagawa natin, lahat ng paghuhusay natin sa mga camping natin kung hindi nyo to mapapanood. Kaya maraming salamat sa inyo. Sa mga nakapanood na nung ating video dun sa Balagbag, yung nag-trail tayo, nag-attempt tayo na mag-trail at mag-camp. Sa mga nakapanood nun, maraming salamat. Unang-una sa lahat, maraming salamat sa panonood ng vlog natin na yun. At meron akong tinagong mensahe doon sa vlog na yon. Hanapin nyo lang kung saan doon. Kasi sa February ay magpaparaffle ako ng konting mga items lang naman na pagpapasalamat sa inyo. Kasi yung February, yung month na yon ay birth month natin. Kaya kahit papaano ay magbabahagi ako sa inyo sa mga naitulong nyo sa akin sa panonood ng mga video natin. Meron akong something para sa inyo. So kung hindi mo pa alam yung sekretong mensahe dun sa video na yon, pwede mo siyang panoorin, pwede mo siyang balikan uli, at scan mo or di kaya tapusin mo yung video para malaman mo kung nasaan dun yung sekretong mensahe. Kasi kapag napanood mo yon at nalaman mo yung sekretong mensahe, kasama ka na sa raffle na gagawin ko sa February. Ang magiging prices natin nun, ito hindi pa sure ha. Freedcon intercom na unit, TBG bag, tapos baka bumili rin ako ng t-shirt ni Direct Gino bilang suporta na rin natin sa ating kaibigan Direct. Bibili ako ng isang ganon. Depende na kung sinong mananalo, kung anong size niya. Basta bibili ako ng isang takbong banayad na t-shirt. Tapos yung isa ay hindi pa sigurado. Pinaplano ko pa yung isang price ko na yon, pero sana matuloy. Ayun, meron tayong 4 na possible na papremyo dun sa ating raffle sa February. Bali yung intercom na kasama dun sa raffle, yun yung pinaka grand prize kasi basically yun naman talaga yung pinakamahal. Yun lang yung naisip ko na pinakamataas na papremyo o prize dun sa ating gagawing raffle sa February, kasi wala naman tayong, alam mo na, wala tayong pera. Gusto ko lang talagang magpasalamat sa buwan na yun kasi yun ay ating birth month. So yung Freedcon intercom na unit na yun ay issue sa akin at gamit na, pero isang beses pa lang natin nakakabit sa helmet yun, at isang beses lang natin nagamit at trinay lang natin. Although pwede naman tayo mag-request ng bago, pero no need na siguro kasi nga meron pa naman tayong mga reserbang intercom. Actually ilan ba yung intercom ko? 4 na siguro na in-issue sa amin ni Freedcon. 4 ba o 3? Basta yun, meron tayong spare na intercom na gagawin nating papremyo dun sa ating raffle. So maraming salamat kay Freedcon Intercom Philippines. Isa yan sa all out sumuporta sa atin na brand. Kaya
sobrang pasasalamat ko sa brand na to. Tapos yung TBG bags, pipili pa ako kung anong bag doon kasi ito ay bibilhin ko rin lang kay Boss Drew. Kasi si Boss Drew ay ating sinusuportahan, isang brand na lagi nating kasama, pero ito ay pawang suportang kaibigan lamang. Kaya ako nang bahala doon, Boss Drew. Pero kung may idadagdag ka, syempre hindi natin tatanggihan yan. Pero pipili pa ako ng bag na isasama doon sa raffle. At syempre tayo maglalabas ng pambili ng bag na yon. At yung Takbong Banaya t-shirt, bibilhin din natin. So sana may mga sizes pa pagdating ng buwan na yon. Tapos yung isa ay sa atin manggagaling yon. Yung isang pa-premyo, yung pinakahuling pa-premyo. Sa atin manggagaling yung item na yon. Pero hindi ko pa masabi ngayon kasi nga 50-50 pa yung kalagayan ng item na yon. Kaya stay tuned na lang, malayo pa naman ng February. Sa mga gustong sumali, panoorin nyo lang yung episode natin sa Mount Balagbag. Ito, yan. Pa-flash ko na lang sa screen. Yung vlog na yan, nandyan yung ano ba tawag doon? Nandyan yung mechanics kung paano makasali dun sa ating raffle na gagawin sa February. Wala pa eksaktong date pero February yun for sure kasi birthday ko nga yun. Happy birthday to me. Ayan, February magkakaroon tayo ng raffle. Panoorin nyo lang yung Mount Balagbag na video natin at nandun yung mechanics. Dun, hanapin nyo lang dun, nandun lang yun. Habang tayo kumakain, gusto ko lang batiin si DM Car Douglas ng advance happy birthday kasi nag-comment siya sa atin dun sa previous na vlog natin. At birthday daw niya sa January 5. So pag naihabol ko tong upload ko, baka sumakto pa sa birthday mo yung video na to. So happy birthday DM Car Douglas. At ito, napagbigyan ko na yung request mo dun sa comment section. Up. Bago tayo matulog, may share lang ako sa inyo na napakasarap na dessert. Meron tayo ditong mansanas at kalamansi. Tapos, nagbaon tayo ng yelo. Ayan. Galing dun sa portable natin na refrigerator, yung Aqua Flask natin. At buo pa yung yelo mula sa bahay. Ngayon, ang gagawin natin ay hiwa-hiwain natin itong mansanas ng pahaba. Ganyan. Hindi na natin babalatan. Tapos squeeze lang natin yung kalamansi dito sa mansanas. Tapos lagyan natin ng konting asin. Napakasarap nitong papakin. Lalo na pagka merong yelo at napakalamig ng mansanas. Komportable na tulugan natin ngayon. Sinarado ko na yung tent natin. Hindi ba natin yung forma kasi matutulugan tayo. Kasi for sure mamaya madaling araw napakalamig. Kaya hindi ko na hinayaang bukas yung ating harapan. Kasi mahangatog tayo mamaya sa lamig. Good night at see you tomorrow. Good morning. Sarap ng tulog natin.
Grabe. Sabi ko na nga ba, kiginawin tayo sa madaling araw eh. Kaya, suot tayo ng jacket. Pero, kulang pa rin. Kalamig. Nagising na ako kanina ng bandang alas 6. Pero, nakatulog uli ako kasi sobrang lamig. Hindi pa ako nakakalabas ng tent natin. Giniginap pa rin ako. May dala akong meatloaf for breakfast. Tapos, ayun nga, pancake na lang din tayo ngayong umaga. Nandito pa naman yung tira natin na pancake mixture doon sa Mount Balagbag. Tapos, bigyan natin ng pasas ulit. Pero ngayon, plain lang. Hindi na natin lalagyan ng cocoa powder muna. Ito nga pala yung naging spot natin kagabi. Napapaligiran tayo ng mga pine trees. Napakalamig kagabi. Ito yung kagandahan pag naka-tarp setup ka. Pwede mong iba-ibahin yung forma ng iyong shelter. Hindi kagaya ng tent, fix lang kasi siya. Kung ano yung forma ng tent na binili mo, yun na yun siya. Pero itong tarp, pwede mong iba-ibahin conforme sa yung pangangailangan. Kaya mas prepared ko pa rin yung tarp setup. Ito yung magiging kapartner ng ating gagawing pancake, luncheon beef. Sa mga hindi pala nakakaalam, kapag walang easy open can yung dilata na nabili nyo, yung pinupul lang para mabuksan yung lata, pwede kayong gumamit ng kutsara para buksan yung kahit anong klaseng dilata. Gawa ka muna ng maliit na butas. Nabuksan na natin yung ating dilata gamit itong kutsara. Sa mga probinsyano dyan, alam na alam yung ganitong technique. Ito kasi yung ginagawa ko rin nung nasa probinsya pa ako. Pag walang mahanap na kutsilyo, o di kaya minsan natutuwa lang ako, kaya kahit may kutsilyo, ito yung pinambubukas ko pag nag-open tayo ng dilata na walang easy open can access dito sa harap. Natutuwa lang ako kasi nga nung hindi ko pa to alam, na-amaze ako na yung kutsara ay kaya palang buksan itong dilata. Basta matibay lang yung grip mo at medyo may puwersa ka, kaya mong makapag-open nito gamit lamang yung kutsara. Dapat yung kutsara matibay, hindi yung mga kutsara ngayon na bumabaluktot agad. Ayan, ito yung ating pa-partner sa ating pancake.
Ito na yung ating meal. Meron tayong pancake at yung ating luncheon beef. Siyempre hindi mawawala yung ating pancake syrup. So nakasalang na lang doon yung ating mainit na tubig para sa ating brewed coffee. Pero hindi na natin hintayin yon. Mag-aalmusal na tayo. I mean magbo-brunch na pala tayo. Kain tayo. Pancake at luncheon beef. Modern camping o bushcraft camping? Ano nga ba ang mas okay sa dalawa? Wala naman dapat pagtalunan tungkol sa dalawang yan. Modern camping at bushcraft camping, iisa lang yan. Parehas lang camping yan. Nagdedepende na lang yan sa hilig ng tao o kung ano yung trip nila sa pagka-camping. Ngayon sa akin, trip ko ay medyo bushcraft pero hindi nawawala pa rin dyan ang pagiging moderno. May mga kagamitan tayo na biyaya na sa atin ng teknolohiya. Hindi naman ibig sabihin na kung bushcraft camping ang yung gusto ay all throughout nung gagawin mo ay magbo-bushcraft ka na lang. Pero pwedeng ganon kung meron kang enough skills, pero kagaya sa atin na beginner lang at hindi naman tayo skilled sa ganitong activities, mas maigi na ini-incorporate natin yung pagiging moderno sa camping at pagbo-bushcraft. Kasi yung bushcraft ay skills at nade-develop naman yan. While yung modern camping, may invest mo yan kapag meron kang resources at kapag yan talaga ang kilig mo. Wala naman dapat ipagkumpara dun sa dalawang klase ng pagka-camping. Ang maganda dyan, nag-i-enjoy tayo. Na-enjoy natin yung outdoor, conforme sa ating trip. Kaya para sa mga nagbo-modern camping at nagbo-bushcraft camping, saludo ako sa inyo at enjoy nyo lang yung mga ginagawa nyo. Kagaya ng pag-i-enjoy ko sa ginagawa ko. At isa lang ang maipupunto ko doon sa mga tao na nasa kanila na lahat ng mga resources pero hindi pa rin nila sinusubukan yung gusto nila sa buhay. Mag-isip-isip na kayo. Kasi baka dumating yung point na huli na yung lahat bago mo pa na-experience yung mga gusto at ginugusto mo sa buhay. Kaya kung may pagkakataon, ngayon pa lang, simulan mo na yan. It's a one-way ticket on the runaway train. It's a lifetime searching for the beauty and pain. It's a long way to the last word of a never-ending page. It's like looking at your scars to remind you of your strength. The road leads you where you need to go. The heart tells you what you already know. Here's to miracles for diamonds. Heroes take the long way home. Hanggang dito na lang ang ating video. Maraming salamat sa pagtapos at magkita-kita ulit tayo sa susunod nating upload. Maraming salamat at Happy New Year sa inyo. Some days you can't change.